Mula sa sumasabog na crater ng Indonesia hanggang sa desyertong may asin pero walang ulam sa India at sa mga bangin ng Pilipinas na mas madulas pa sa feelings mo. Tara, tuklasin natin ang mga buwis buhay na hanap buhay na hindi mo gugustuhing maranasan. Tito John's TV. Sulfur Miners, Devil Gold ng Java. Ito ang sulfur industry. Halos 13 bilyong dolyar ang kita nito sa buong mundo. Pero nagmimina ng Devil Gold sa bulkan ay kumikita lamang ng 950 pesos kada araw. Na parang naglalaro ng fear factor. Wala pa yung libreng face mask. May volcano smoke pa na mas toxic pa sa ex mo nagsabi na di pa siya ready sa relasyon. Ito ang Aegean Volcano sa Indonesia. Ang mamang ito ay 30 taon nang maakyat ng bundok na parang si Frodo sa Lord of the Rings. Bumubuhat siya ng halos 90 kg ng sulfur sa balikat niya na mas mabigat pa sa mismong timbang niya. Ang hangin parang hair blower na nasa 38 degrees Celsius. Ang gas mask optional kung may pambili. Ang towel, yan ang DIY filter nila. Huhugasan, pipigain at itatapal sa mukha. Ang sulfur na yan ang dahilan kung bakit maputi ang asukal natin sa kape. Maliban dyan ay ginagamit din ito sa paggawa ng posporo, fireworks, gunpowder hanggang sa paggawa ng detergent, papel at baterya. Mahirap na napakadelikadong trabaho pa. Mahirap huminga sa mainit, mausok at mabahong amoy sa bunganga ng bulkan. Katunayan swerte na kung umabot sila sa edad na 50. Salt farmers, agar-agar at asin sa gitna ng disyerto. Mula sa mainit ng bulkan, lipat naman tayo sa putik ng disyerto. Welcome sa Little Run of Kutch, India. Dito daang-daang pamilya nagtitiis sa 6 na buwang camping trip para sa pangkabuhayan showcase. Paggawa ng asin gamit lang ang araw at putik. Ang mag-asawang ito bitbit nila lahat. Tent, kasera, kaldero, tubig, pati extra tsinelas. Sila ang agariyas, mga OG na salt farmers. Kailangan muna nilang maguhay ng 30 feet sa putik para lang makuha yung maalat na tubig. Mas mahirap pa ito kaysa sa paghahanap ng loyal na jowa. Pag nakuha na ang tubig, set up ng solar panel, tapos gawa ng salt pans, flat out araw-araw. Parang spa, pero walang relaxation. Puro papawis lang. Pero delikado to, acidic ang tubig. Araw-araw may risk ng pagkabulag dahil sa sobrang puti ng asin at init ng araw. Ang kita, nasa 100,000 pesos sa buong 6 na buwan. Acai farmers, smoothie bowl mula sa buwis buhay na Amazon adventure. Ang sarap ng acai bowl, pero alam mo ba? May mga taong umakyat ng 50 foot kataas na puno para lang makuha yung sosyal na pang merienda. Ito ang Amazon Rainforest, kung saan ang mag-amang ito ang tunay na Spider-Man ng kagubatan. Gamit lamang ang tali na tinatawag na pikonha, umaakyat sila sa manipis na puno, walang harness, walang safety net. Tapos may dalang itak at sanga ng prutas. Para silang ninja na may mission. At guess what? Sa 500 pesos na sa eyeball mo, ang kita ng pamilya ay nasa 50,000 pesos lamang buong taon. Sa kalakalang ito, kailangan pa nilang magmadali kasi mabilis mapanis ang prutas. Wala silang processing machine, kaya parang fire sale ang labanan sa palengke. Unahan bago bumaho. Limestone miners, gilingan ng bato, gilingan ng buhay. Sa unang tingin parang snow, pero yan ay white dust mula sa limestone mines sa Egypt. Para kang nasa winter wonderland pero walang Elsa, puro disgrasya. Araw-araw ang mga minero ay naglalakad sa makipot at nakakatakot na truck ride papunta sa quarry. Pagdating sa site, DIY gear ang suot, basahan sa bibig, shades sa mata at dasal sa puso. Ang kalaban, yung giant saw na panghiwa ng bato. Isang maling hakbang, boom, discount card ka na sa ospital kung may budget ka pa. Ang kita nasa 500 pesos lamang kada araw. Dagdag 150 pesos kung maganda ang gising ng boss para sa food at pangkape. Kung
Kung sakali mang maaksidente, may tsansa ka namang bigyan ng halagang 10,000 piso na hindi kasing labo ng pangako ni Cayetano. Bird's Nest Harvester, bird saliva na mas mahalaga pa sa ginto. Finally, dumako tayo sa Pilipinas, kung saan may mga lalaking umakyat sa bangin, madulas, matarik at mataas, para lang sa pugad na gawa sa laway ng ibon. Ito ang mundo ng mga tinatawag nilang busyador. Kilalanin si Alvin Villarendo ng Nabat Island, Palawan. Ang hanap nila, nest ng swiftlet. 2 pounds lang nito. Titiba sila ng halos 150,000 agad. Pang soup lang daw at pampalakas. Yung laway ng ibon, mas mahal pa sa buong karinderya. Binebenta nila ito sa China at sa iba pang bansa. Ang inaakyat nila ay may taas na 100 feet. Walang harness, mano-mano lang. Sa kanila ang tawag dito, kagang-kagang lang. Ang ibig sabihin parang gumagapang na talangka sa bato. Minsan na-dislocate pa balikat ni kuya, pero go pa rin. Para sa pamilya, para sa kinabukasan at para sa sopas na worth 5,000 pesos. Lahat ng yang, sulfur, asin, prutas, bato at pugad ng laway ay parte ng industriyang limpak kung kumita. Pero ang mga tao na sa likod nito, di milyonaryo kundi mga bayani ng pawis at panganib. Mula bulkan hanggang disyerto, mula puno hanggang bangin, sila ang tunay na frontline workers ng mundo. So yun, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Dahil sa Tito Jones TV, kahit ang pinakadelikadong trabaho, ginagawa nating kwelang makabuluhan. Shout out Florence Mayores ng Iloilo, Gerardo Yabut, Masinas Family at Nohor Family ng Lipa City, Batangas, Kazirin Comikas, Fatima De Jesus, JM Catalan, Long Range Lux, Oli Kakatian ng Puerto Princesa, Palawan, Nels Formosile ng Tondo, Irene Grace Pablo, Noel Padohinog ng Aklan, JP Tatal ng Kuwait, Morilada Family ng Mandaluyong City, Joven Buena, Marlon Tijares, Jervy Concepcion, Gerson Antalan at anak niyang si Mateo Gerson ng Pangasinan, Johnny Padilla ng Floridelcia in Quezon Province, Jack Sita ng Bacolod City, Lenny Claresa Bordo ng Davao City, MP Light, J. Baby Olivia ng Pasig City, J. Mar Castro, kina Jonathan Wilma Jamie ng Brunei, Normar Corporal ng Davao del Norte at sa kanyang misis na nasa Kuwait, Paul Phoenix, Fernando Fernandez, Madel Niebla, Joseph Yumul, Cyrus, Jay Lally, Joven Vena at kay Dwix Travis Jan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.